Amen. Thank you. Thank you for the good music. Thank you sa lahat ng presentation. I hope na-enjoy nyo yung ating whole day presentation. Amen. Tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-enjoy pa natin yung ating fellowship. Amen. Alright, I hope na kayong mga nandyan sa Google Meet at nasa FB Live ay tuloy-tuloy po kayong makakasama hanggang sa matapos po ang service natin sa gabing ito. Right? Mag-pray niyo po na tumagal yung aking ayoko sanang mag-preach kaya lang sayang yung momentum ng book mapaputol. Kaya tapusin ko na, di baling mamatay. Patay kung patay. Kasi tuwing magtataas ako ng boses, parang yung merong sasabog dun sa pinagbunutan ng ngipin. Kaya hinay-hinay na lang. Nehemiah chapter 2, in verse 17. Are you there? Umpisa natin sa verse 12. Sabi niya sa verse 12, "And I arose in the night, I and some few men with me, neither told I any man that my God had put in my heart to do. At Jerusalem neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon." Verse 17, "Then said I unto them, You see the distress that you were in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, and we be no more, that we be no more a reproach." Please drop down to chapter 6 in verse 3. The Bible says, "And I sent messenger unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease? Will I live? Will I leave it and come down to you?" Yung statement po yan ni Nehemiah. Statement ng strong leader ng nation Israel. Ang ating pinag-uusapan is, what does God put in your heart to do? Yun na lang, mas madali siyang i-quote. What does God put in your heart to do? Anong nilagay ng Diyos sa puso mo na dapat mong gawin? Alright. Tayo po'y sandaling pumigit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat na muli niyo po kaming ibinalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa patuloy niyong pangunguna po sa amin, sa inyong presensya, Panginoon. Patuloy po kaming pangunahan at pagpalain sa gabing ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang patuloy na umabot sa pangangailangan po ng bawat sa puso sa amin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod. Kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitnaan po namin, Panginoon Diyos, at kayo po ang patuloy na umabot sa aming pangangailangan, O Diyos. At umaasa po kami na kayo nga po, Panginoon Diyos, ang manguna sa bawat isa. Bibigyan mo rin po kami ng magandang internet connection, magandang sound system. Sa ganun, yung inyong mga salita ay mahahayag sa gabing ito ay maliwanag na makakarating sa aming mga kapatiran, sa inyong mga anak na sa kanilang tahanan, at lalitigit sa aming mga first-time visitors, O God. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa katapatan at kabutihan po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Tulad ng sabi ko kanina, ano na nga ba ang nilagay ng Diyos sa puso mo na dapat mong gawin? No? Did God
put a burden in your heart to lead the people? Or do you have a burden to lead the people so far? No? Meron na nga ba? Tulad ni Nehemiah, yung nag-motivate sa kanya para i-lead yung bansang Israel pabalik sa kanilang sariling land na sa Jerusalem. It is yung kanyang burden. No? Yung kanyang burden. Ganun na lang ang kanyang burden na i-lead yung mga tao. Because without the leader, sabi ko nga sa inyo, ay ang tao magwo-wonder lang sila. Papakaang-kaang lang sila sa kanilang buhay. No? Kaya nga maraming pakaang-kaang na Kristiyano ngayon. Meron silang church, pero wala silang leader. Are you listening? That's why a person, especially Christians, they need a strong leader that will lead them to God. No, napakahalaga nun na meron tayong leader na magli-lead sa atin patungo sa sentro ng kalooban ng Diyos. And habang pinag-uusapan natin, ang gustong makita natin ay yung inilalagay ng Diyos sa puso natin na ang dapat natin gawin since or yayamang nandito na rin lang tayo sa ganitong klaseng gawain. Are you listening? Yamang nandito na rin lang tayo, pakinggan na natin yung boses ng Diyos at gawin natin kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Unang-una, sabi ko nga, dapat magkaroon tayo ng burden na mag-lead ng tao. Lalong-lalo na yung ating pamilya. Amen. Our family needs a strong leader. People out there needs a leader. A godly leader. Meron naman silang mga leaders talaga pero hindi godly. Kaya napakahalaga na merong godly leader or godly leadership sa isang organisasyon o sa isang samahan. Alright? And this is not just an organization or not just isang uri ng samahan. It's not a fraternity, but it is the church of the living God. We are the church, the chosen bride of Christ. No? Dapat maunawaan po natin yan. Dapat hanggang sa ma-attain natin yung laki ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya natin. Yung ating pananampalataya maging kasing laki ng ating Panginoong Jesucristo. Anyway, siya yung pangalawa. Alright. Ang pangalawa is, do you have the courage to build the wall? No, si Nehemiah, nakita naman natin yung kanyang pagiging courageous, yung pagiging matapang niya para i-lead yung tao at magpasimulang i-rebuild yung wall of Jerusalem. Of course, alam naman natin pagka sabi ko kaninang umaga, pag sinabing wall, ang dapat mong maisim, wall is a protection. No, kung bakit tayo naglalagay ng bakod, bakit kinukulong natin yung bahay, kung bakit naglalagay tayo ng bakod sa ating tahanan, because it is a protection from the intruder. Are you listening? So wall is a protection. The wall of Jerusalem was a protection or prevention from the enemy attacks. No? Yun ang purpose ng wall of Jerusalem. Para maging safe sila sa atake ng kalaban. Sa mga kaaway ng mga tao ng Diyos. No? Kaya kinakailangan talaga nilang i-rebuild yung wall na nasira bago pa sila ma-exile sa Babylon at Assyria. No? Kinakailangan nilang ma-rebuild yung wall. No? Alam niyo ba mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kinakailangan din nating i-rebuild or i-build yung ating pananampalataya. Sa ating Kristiyanong buhay, napakahalaga na magkaroon tayo ng courage to build or to rebuild our faith. Kasi itong pananampalataya, ito lang yung magpoprotekta sa atin
from the enemy attack. Alam niyo ba yun? Amen? Kaya nga si Apostol Pablo may sinabi in Ephesians chapter 6, a familiar passage in the book of Ephesians. Ephesians chapter 6. Pag nagsasalita na ako talaga. Ephesians chapter 6 and verse 16, the Bible says, above all, taking the shield of faith. Taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Taking the shield of faith. Of course, yung implikasyon ng word shield is also a protection, a cover. Pag sinabing cover, of course, protection pa rin. No? It is a shield. No? Sabi yan, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench. Ikaw ay able i-quench. Alam mo yung word na quench? It means a protection or extinguish. Yung quench, i-extinguish, patayin. Alin yung papatayin? Alin yung lulusawin? Yung fiery darts of the wicked. Yung fiery is a inflamed, to be inflamed. Alam mo yung word na yan, to be inflamed with anger, grief, lust. Mga uri ng kasalanan na pumupuksa sa ating pananampalataya. The fiery darts of the wicked. The darts, of course, darts is an arrow. Yun naman yung pangsibat sa atin eh. Kaya kinakailangan mo ng pananampalataya kasi yun yung shield mo, yun yung panangga mo sa fiery darts of the wicked. Of course, pag sinabing wicked, is the evil person or the sinners. No? Kaya mahalaga yung pananampalataya. Kinakailangan natin magkaroon ng courage to build our faith. Are you listening? Kailangan ma-build yung ating pananampalataya dahil maraming susubok sa ating pananampalataya. Alam niyo ba yon? Na maraming tao na susubok sa ating pananampalataya. Sila'y gagamitin ng ating kaaway para subukin ang ating pananampalataya. At pag hindi ka matibay-tibay, pag hindi mo binild yung pananampalataya na yan, naging pagpakaangka-angka sa pag-build ng iyong pananampalataya, ay hindi yan lalaki, hindi tataas, siyempre. Hindi lalago. So, mawawalan ka ng protection. Are you listening? Tulad ng maliwanag na illustration sa book na ito ni Nehemiah, no, si Tobiah and Sanballat ay persecutor, an opposition na pumipigil sa kanila para i-build ang wall. Pero gano'n na lang yung courage ni Nehemiah na i-rebuild yung wall hanggang sa matapos. Tuloy-tuloy talaga ang pag-build nila. So, ganoon din naman sa ating sa buhay Kristiyano, dapat tuloy-tuloy ang pag-build ng ating pananampalataya. Kung alam natin kung saan tayo mahina, yun ang lalo nating lalakasan. Yun ang lalo nating titibayan. Amen? Lalo nating tibayan yung ating pananampalataya. No? I-build hanggang may pagkakataong mag-build. Just build it. Build it. Amen? At para ma-build yan, nandito na lahat sa church na ito, yung programa para yung pananampalataya na yan ay patuloy na ma-build sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Yun naman sabi ni John, in the book of John, 1 John, chapter 5. Wow. 1 John chapter 5. Sabi niya sa verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world.
And this is the victory that overcometh the world. Ano yun? Even our faith. Okay? So anong kaya lang, yayamang tayo na rin lang ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. I hope ikaw ay saved na sa gabing ito. Kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag ikaw namatay, you need to be saved this evening. Paano ka maliligtas? Tanggapin mo lang ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi ka na mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ka ng gift of eternal life. Amen? Kaya nga, for whosoever is born of God, we already born of God. No? Ipinanganak na tayo sa pamilya ng Diyos. Sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. So kung pinanganak na tayo, sabi doon, napagtagumpayan na natin yung sanglibutan. And that is the victory that overcometh the world. Bakit? Yun yung sinabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na yung isang sanglibutan. You have nothing to worry. Nagtagumpay na ang Panginoon sa sanglibutan. Maging ang kamatayan, natapagtagumpayan na ng Panginoong Jesucristo. Ang kinakailangan na lang nating gawin ay i-build yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya kayong mga nag-commit ng mga bagay na gusto niyang gawin sa Panginoon, lalo nyo pang i-build yung pananampalataya nyo. Kasi along the way, susubukin yung pananampalataya mo kung ikaw ba talaga ay totoong nananampalataya sa Panginoon. Are you listening? Maraming tubayas ang balak along the way. Nandyan lang sa paligid mo. Minsan kapatiran mo mismo gagamitin sa'yo para ikaw ay i-discourage. Alam nyo ba yon? Minsan gagamitin yung mismong asawa mo, minsan yung mismong anak mo, minsan yung mismong kakapitbahay mo, minsan yung kamag-anak mo, kaibigan mo, gagamitin sa'yo para ikaw ay i-discourage sa iyong pananampalataya. That's why kinakailangan mong i-build yung iyong pananampalataya. Amen. Ang kagandahan doon, meron ng pangako ang Diyos, pangahawakan na lang natin. Wala na, nagtagumpay na ang Panginoon sa sanglibutang ito. Greater is He that He is in you, that He is in the world. Pwede lang tayong takutin ng sanglibutan sa mga bagay na pang sanglibutan, pero hindi niya tayo mapipigil sa mga bagay na pang spiritual. Kaya kung ano man na ang ikinimit natin sa Panginoon, wag na natin itong bawiin. Instead, palakasin na lang natin yung ating pananampalataya. Amen. I-build natin yung ating pananampalataya. Sige lang, patuloy ka lang magbasa ng Biblia, patuloy mo lang pagbulayan ang salita ng Diyos, patuloy ka lang makinig, patuloy ka lang umattend ng exhortation, patuloy ka lang manalangin, patuloy ka lang mag-akay ng kaluluwa. Sige lang, iyang mga bagay na yun makapag-build ng ating pananampalataya. Amen. Kaya kung meron man tayong kinimit, tibayan natin yung ating pananampalataya. No? Maraming susubok niyan. Maraming tutukso sa'yo. Mahina ka sa babae, papakitaan ka ng magandang babae. Mahina ka sa lalaki, papakitaan ka ng machong lalaki. Mahina ka sa bisyo, papaamuyin ka palagi ng usok ng sigarilyo. Mahina ka sa alak, sige, papainumin ka ng tapon ng alak na yan. Mahina ka sa drugs, sige, yayayain ka lalo, libre lang, libre. Biruin mo yun. Sino pa nga ayaw, libre. Dati nga gumagastos ka. Pero yan ay pagsubok lamang sa iyo. Titestingan kung hanggang saan yung pananampalataya mo. Sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, mula ngayon, magbabago na ako. Ikinukumit ko na ang buhay ko sa iyo. O narinig ka ng dyablo. Take heed. Take heed. Kaya nga, ang pagubili ng Panginoon dyan, pray. Laging manalangin. Just keep on praying. Just keep on praying.
Itong number one na bagay na makapag-build ng ating pananampalataya. Bakit? Sa tuwing tatawag tayo sa Panginoon, alam natin kinakausap natin ng Panginoon, nagbibeg tayo sa Panginoon ng mga bagay na alam natin kahinaan, at doon naman tayo dinigyan ng Panginoon, at doon naman tayo palalakasin ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Bakit? Yung kanyang communication sa Diyos ay constant. That's why kinakailangan natin ng constant communication. Kaya naman nagkakaroon ng communication gap sa family. Dahil hindi constant yung ating communication, kaya nga nagkakaroon ng gap eh. Hindi tuloy-tuloy ang pakikipag-usap natin sa ating pamilya. Hindi pa tuloy-tuloy ang pakikipag-usap natin sa ating mga anak. Kaya nagkakaroon ng gap. Lumalayo yung loob ng ating mga anak, lumalayo yung loob ng ating asawa. Akala nila hindi na natin sila mahal kasi kung ano-ano lang inuuna natin, bukod hindi natin sila nabibigyan ng time para makausap. Wala nang panahon yung aking asawa. Maagang aalis, hindi na kami nag-usap para pumunta sa trabaho. Pagdating, pagod na pagod, hindi na rin kayo mag-uusap, tutulog na lang. Hindi niya na po ako pinapansin, Pastor. Siguro may pumapansin na siya doon sa trabaho niya. Kaya kinakailangan mong i-build yung pananampalataya mo. No? Lalo ka dapat magtiwala sa asawa mo. Sa panahon na hindi mo siya nakikita, anak, upo ka ng mabuti. Sa panahon na hindi mo siya nakikita, dapat lalo kang nagtitiwala sa kanya. Bakit? Buo ang pagtitiwala mo sa Diyos. At yung asawa mo na yan ay hindi na yan mag-iisip ng kalokohan. I hope so, mga fathers. Amen. Ako, konti na ka-amen. I hope hindi na kayo nag-iisip ng kalokohan. Amen. Bigyan nyo naman ng assurance ang inyong mga asawa. No? Pero kung ano man ang sinabi sa inyo kayong mga wives, ano man sinabi sa inyo ng inyong mga asawang lalaki, paniwalaan nyo naman. Huwag naman parang adik na lagi na lang duda. Sinabi na nga yung totoo, ayaw pang paniwalaan eh. Ang prinsipyo natin dyan, kung ano ang sasabihin sa iyo, paniwalaan mo. No? Kasi yun ang magiging magpapanatag sa iyong kalooban, sa iyong kaisipan, yung paniniwala mo sa sinasabi niya. Pero kung punong-puno ka ng pagdududa at punong-puno ka ng kaadikan, yan ang magpapabother ng kaisipan mo. Yan yung magpapagulo ng isipan mo. Imbis na mapayapa kang nag-iisip ng mga bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon, nag-iisip ka pa, ano na kayang ginagawa niya ngayon? Sino na kayang kausap niya? Sino na kayang napapakain sa kanya? Hindi ko pa man din siya napakain ng almusal. Hala! No? Tama na yan. It's high time to grow. It's high time to build your faith. Amen? Then the last. So do you have the courage to build the wall? Nilagay na ba ng Diyos sa puso mo na ikaw ay mag-build ng iyong pananampalataya, your protection, because your protection, your faith will be your protection from the enemy attack? Meron na ba? Meron ka na bang klaseng ganyang burden? Hindi lang burden to lead the people, but also to build the faith. Kasi kung ano yung mabibuild ng pananampalataya mo, yun din yung mabibuild ng pananampalataya ng disciple mo. Kung ano ang nakikita sa ng disciple mo, yun ang makokopya niya. Kaya kung ikaw ay nagdi-disciple at ikaw ay patiktok-tiktok pa, makokopya niya yung patiktok-tiktok mo. Pwede naman pala mag-tiktok sa baptist eh. Pwede naman palang magsugal pa sa baptist eh. Pwede naman palang manigurol niya sa baptist eh. Magpapalit lang yan ng relihiyon pero hindi maliligtas. Kaya kinakailangan nating maligtas. We need to get saved. Amen. On the third and last, do you have determination to continue? No? Do you have determination to continue? Sabi niya sa ating binasa sa chapter 6, in chapter 6 in verse
verse 3. Umpisahan na natin sa verse 2. That Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages of the plain of Ono. But they thought to do me mischief. I sent a messenger unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it and come down to you? Do you have this kind of determination to continue? Pinipigilan si Nehemiah i-rebuild yung wall ng Jerusalem. Iniimbitahan siya para makipag-usap. Pero alam naman ni Nehemiah na sila instrumento lang ng kaaway ng Diyos para sila ipigilan sa patuloy na pagre-rebuild ng wall of Jerusalem. Kaya hindi siya nagpatinag. Ang sabi ni Nehemiah, I am doing a great work. I am doing a great so that I cannot come down. Hindi ako bababa. Dahil may ginagawa akong malaking bagay, ito'y gagawain para sa Panginoon. Brethren, it takes determination to continue. It takes determination to continue serving the Lord in our ministry. Amen. Kaya nga ang tanong ko, what is your commitment? Ano ang commitment mo sa paglilingkod sa Diyos? Ano ang commitment mo sa ministry na inilagay ng ng Diyos sa puso mo para gawin? What is your commitment? Are you determined to continue building the wall, building your faith? Are you determined to continue serving the Lord? Amen? Ang desire ba ng puso mo ay tumibay yung pananampalataya ng iyong sariling pamilya at sama-sama kayong maglingkod sa Diyos? Anong ginagawa mo ngayon kung ikaw ang leader, kung ikaw ang tatay, kung ikaw ang nanay ng iyong tahanan? Yayamang gusto mo na rin lang maglingkod sa Panginoon. Sa ministeryo ng Panginoon ay pinagtiwala sa iyo, pinagtiwala sa pamilya mo. Ang tanong ko, ano ang determination mo? Meron ka bang determination na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? With your whole family? Anong ministry ang pinasok mo na nag-commit ka? Gusto kong maging part ng ministry, ng ushering ministry. Gusto kong maging part ng choir ministry. Gusto kong maging part ng music ministry. Gusto kong maging Sunday school teacher. Maging part ng Sunday school teaching ministry. Gusto kong maging part ng Bible school. Gusto kong mag-aaral sa Bible school. Gusto kong matuto mula sa salita ng Diyos. Yan ay inilagay ng Diyos sa puso mo. Don't forget that. Huwag mong kalimutan na ang Diyos ang naglagay sa puso natin kung ano mang meron tayong desire ngayon. But my question is, are you determined to continue? Ikaw ba ay determinadong ituloy ang paglilingkod mo sa Panginoon through that ministry? Anong ministry ngayon ang ini-enjoy mo? Na paminsan-minsan ay naa-absenan mo. Paminsan-minsan nag-a-absent ka sa ministry mo kasi meron kang mga bagay na inuuna bukod sa ministry mo. Do you have a determination to continue serving the Lord with your ministry? O gagayahin na lang natin yung mga Kristiyanong pakaangkaang, walang commitment sa kanilang ministry. Parang mga dancing light, patay sindi sa kanilang ministry. Patay sindi sa church. Kapatid, napakahalaga yung word na determination. And no one can stop a person who is determined to continue a great work. Are you listening?
No one can stop a person who is determined to continue a great work. Walang nakapagpapigil kay Nehemiah para magtuloy-tuloy ang pagre-rebuild ng wall of Jerusalem hanggang sa matapos. Bakit? Alam niya, this is a great work. This is work of God. This is the ministry of God. Kaya kung titignan mo lang na mataas yung ministry, yung paglilingkod mo sa Panginoon, dapat walang makapagpigil sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Not even money. Not even poverty. Hindi sa kakulangan. Hindi sa problema sa tahanan, hindi sa problema sa pag-asawa, hindi sa problema sa anak ang makapagpipigil sa iyo para hindi mo magawa yung iyong ministry. Amen. I hope you're listening. Wala makakapagpigil sa isang taong determinado na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga kung meron man pipigil sa iyo, ang una mong kausapin, ang una mong hanapin, yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Huwag kung sino-sino ang una mong hahanapin, una mong kausapin at doon ka manghihingi ng counsel. It must be God first. Put God first and He will take care of the rest. Kaya anumang ikinimit mo sa Panginoon, basta inuna mo siya, sisiguraduhin ko sa iyo, pangungunahan ka ng Panginoon sa mga susunod mo pang gagawin. Amen. I'm almost done. What does God put in your heart to do? Ano na ba ang nilagay ng Diyos sa puso mo para gawin mo ngayon? May naisip mo na ba? Naisip mo na ba kung bakit ka naririto? Kung bakit ka nakakapakinig ng ganitong klaseng exhortation? Kung bakit sinasabi ngayon, meron ka na bang burden to lead the people? Especially your own family? Meron ka na bang courage to build the wall? To build your protection, which is your faith? Are you determined to continue serving the Lord? Amen? I hope with that words of encouragement ay makapagbigay sa atin ng encouragement para tayo mag-post, mag-isip, at tayo ay maging determinado sa bagay na kinimit natin sa Panginoon. Amen. Let me give you one last phrase. A phrase of principle. Your determination will point you to your destination. Are you listening? Your determination will point you to your destination. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Anong dinidesire mo na mangyari sa buhay mo? Bakit ka nagkaroon ng desire mag-aral sa Bible School? Your determination will point you to your destination. I hope the message is clear. Oh, no. I hope the message is clear. No. Wala na pang maaring marami pa tayong marinig na payak na salita. Pero wala nang mas papayak sa salita ng Diyos. This Bible, this Word of God, is enough for us to be encouraged. Amen. Enough na to para tayo ma-encourage na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. At kung meron ka mang titignan sa gawain ng Panginoon para malalo kang ma-encourage na magpatuloy, yung mga nauna sa atin, sa ating pananampalataya. Kung paano sila nananatili sa gawain ng Panginoon. Kung paano sila pinagpapala sa gawain ng Panginoon. Amen? I hope the message is clear.
So ang tanong, iiwanan ko lang kayo ng tanong, what does God put in your heart to do in the ministry? Ano na? Ha? Wala ka pa rin bang commitment? Wala ka pa rin bang decision na gagawin? Matagal ka na sa church na ito pero hindi ka pa rin marunong mag-soul winning, ba't hindi ka pa rin nag-aaral mag-soul winning? Matagal ka na sa church na ito, wala ka pang burden sumali sa mag-join sa choir? Matagal ka na sa church na ito, hindi ka ba nababurden magturo sa Sunday school? Matagal ka na sa church na ito, ikaw ay tatay, ikaw ay lalaki, matagal ka nang nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi ka ba nababurden para mag-usher ng tao? Ha? Wala ka pa rin bang lakas ng loob para i-lead yung iyong pamilya tungo sa sentro ng kalooban ng Diyos? What is your burden? Ano na ilagay ng Diyos sa puso mo na nakagawa ka ng decision para sa Panginoon? Ikaw lang nakakalam niyan. Ha? Tayo lang ang nakakalam kung anong meron tayo. Meron ang Diyos na inilagay sa puso natin na dapat nating gawin. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, oh God, your word. Thank you for the message. Patuloy po itong palaguin sa puso at sipan ng bawat isa po sa amin. Nabalik po namin ang buong kapurihan ng kalulatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Isang bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan ang ating kinatatayuan? Lumapit tayo sa altar, dali natin yung ating pamilya, tayo makipag-usap sa Panginoon. What is your commitment to God? Ano na ang nilagay ng Diyos sa puso mo na nagkukonvict sa iyo ngayon para i-commit mo ang buhay mo sa Panginoon? Why don't you come? Kneel down and talk to God. Tayo po'y manalangin.